Magandang umaga mga bata. Ako si Ate Chas. Hindi ko alam kung naalala niyo pa rin ako. O yun, aking mga kasama dati. Pero ako ngayon isang magtuturo sa inyo tungkol sa poetry. Or in Filipino, mga tula. So, ano para sa inyo ang poetry? What is a poem? Ano ang mga tula? Para sa akin, ang mga tula ay mga experiments. Yung mga hindi mo alam kung anong mangyayari nung binabasa mo. Tapos biglang, ganito pala siya. Parang chemical reaction. Biglang magkukumbine ka lang ng acid, kaming base, tapos biglang sabong. Ganun ang tulatan sa akin. Pero para sa inyo, ano kaya yun? Gusto ko isulat ninyo sa papel na nasa harapan mo ngayon. At pag-isipan nyo. Kasi babalikan natin yun pagkatapos ng ating lesson. So, ano na? Ito ang definition ng poem. Wala naman talagang definition ng poem, pero we'll try. A-attempt lang natin. According sa isang line na talagang Yakich, yes, poem siya. A strange thing that operates as nothing else in the world does. Iba siya. Hindi siya pang araw-araw. So in the sense, it makes something familiar seem new. So yung mga kilala mo na bagay-bagay kung paano mo kung paano gumagalaw. Pag nakikita mo sila sa isang tula, o nagiging subject sila ng isang tula, parang hindi na sila gano'n. Ang isang aso ay hindi na aso. Pwede siyang maging insects, isang metaphor for yung kalungkutan. Yan ang tula. So para sa akin, isang experiment. Hindi mo alam talaga hanggang ginawa mo ang nabasa. So, ano ang mga parts ng mga tula? Yung unang-unang parte ay ang statement. The content. Ano ba ang sinasabi ng poem? So na kanina, nagbasa kayo, nakakinig kayo ng mga songs. Yan yung isang example ng mga poems, yung mga lyrics nila. So ano yung sinasabi nila? What does When We Wish Upon a Star say? Ano ba ang sinasabi dyan? Ano ba ang sinasabi dyan sa paraiso? Tungkol ba sa ano? Yan ang statement. Yung sinasabi ng isang tula. Susunod, yan, yung boses, the voice. Sino ang nagsasalita sa tula? Ito ba ay isang nanay? Isang batang maliit na umiiyak dahil pinagalitan siya ng nanay niya? Pwede din aso, o pusa, o kung ano-ano. Minsan lang, mga bagay-bagay sila, parang table or marker. So, who is it? Sino nagsasalita? Yan yung process. And next, we have the rhythm. Paano gumagalaw ang isang tula? Musika. Yung obvious naman na may music ako. Kasi nakinig tayo sa isang music. So, how does it sound? Paano siya nababasa? Kasi ang tula actually, hindi lang dapat binabasa ng iyong dapat binabasa ninyo aloud. Dapat i-recite ninyo. Kasi iba ang experience ng isang tula. Yung nagpapakinig. Nakikinig kayo sa tula. So, music, paano siya gawin? So, imagine nyo yung mga Baba Black Sheep. Diba may music yan? That's the rhythm. So, Baba Black Sheep, happy lang yun. Yes, etc. Parang gano'n. Nahilig ko mo siya. So, similarity in the sound or syllable of this. Kung ilang mga tunog sa isang salita or sa ending specific. So, pag-isipan mo. So, mga examples ay rain at slain.